Praise God. Purihin po ang Panginoon. Are we blessed? Amen. Purihin po ang Lord. Dahil po ang ating theme for this month of October, blessed to be a blessing. So, nakakatuwa naman po marinig na we are blessed. Amen? So, bago po tayo magsimula, let us pray. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, salamat po Panginoon sa umagang ito. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy na pagkilos mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Buksan mo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Ihanda mo po ito, O Diyos, na masidlan, Panginoon, ng butil ng iyong mga salita, O Diyos, upang ito ay tumubo at mamunga sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko, O Diyos, sa umagang ito, O God, hallelujah, na patuloy na ihanda mo po ang puso ng bawat isa at patuloy na ikaw ang maitaas, maparangalan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At sa iyo ko po pinagkakatiwala ang gawain ito, O Diyos. At hinihingi ko sa tulong ng Santong Espiritu ang pagsama mo sa umagang ito. Ikaw po ang patuloy na maitaas at maparangalan sa umagang ito sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Napakabuti ng Diyos. Amen. Talagang maraming distraction, pero ang sabi po ng awit kanina, tayo po ay victorious na. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Sabi ko nga po kanina, ang team po natin, ditong month ng October ay blessed to be a blessing. Recap lang po. Magre-recap lang po ako. Noong first Sunday, dinala po ito ng ating reverend team. Napakaganda po nung kanya. Bagamat ako'y wala dito, pero nanood po ako. So yung pong napakaganda po yung pinaka-highlight nung kanyang topic. Sabi niya doon, we are truly blessed when we have relationship with Jesus. Totoo naman po talaga. Bagamat na nabanggit po yung mga beatitudes. Ano po? And then after po nung ating second Sunday, Bishop naman po, yung blessed life. Tinalakay po ng ating Bishop yung blessed life. Ano yung ating personal life, yung sa works, maging sa family. Hindi sa isa po yun ng ating Bishop. And then last Sunday, yung po ating guest speaker, si Pastora Mean, yung obedience to God. Alam po naman natin sa pagsunod, may pagpapala. Amen? Amen. So, purihin po ang Panginoon. Ngayon naman po, ang topic po natin, love your church. Ito po yung believing and belonging. Love your church. Do you love your church? Kakaunting sagot ulit. Do you love your church? Amen. I'm sure amen po dapat sagot. Kasi kung hindi po natin mahal yung ating iglesia, wala po tayo ngayon dito. Amen? Di po ba? Ilang years ng ating life in Christ? 12 years. So, talagang padami po ng padami. Hindi sa padamihan. Ang sabi nga ng Bishop, hindi sa dami ng bilang, pero dami ng maliligtas. Amen? So, purihin po ang Panginoon, yung pong ating pagtatalakayin. Amen. Sabi ko po dito, church, love your church. Ang pangalan po ng ating church ay Life in Christ. Yan. Napagkita rin po ito ni Reverend Tim noon eh. Ang ganda-ganda ng ating ang pangalan ng church natin, Life in Christ Christian Ministry. Life. Buhay kay Kristo. Buhay na kay Kristo. Buhay, nabubuhay dahil kay Kristo. Naglilingkod dahil kay Kristo. Amen? So life, yung buhay na meron tayo kay Kristo. Ano po? Pinagpapalang buhay dahil tayo ay na kay Kristo. So, focus lang po ako dun sa life. Ano po? Yung life. Binigyan ko po ng meaning ang life, yung L, yung letter ng life, L-I-F-E. So, unahin po natin yung L. Sabi nga, di ba po sabi sa, yung ating po kaya po life in Christ, yung pong ating biblical verse na pinanghahawakan ng life in Christ, yung pong John 10:10b, di po ba? I have come that they may have life
and had it to the full. Ano, binigyan tayo ng buhay na kasiya-siya. Buhay na ganap at kasiya-siya. Amen? So, balik po tayo dun sa letter L. L, we are blessed because He gave us life. Yung Panginoon, binigyan tayo ng buhay. Amen? Doon pa lang sa buhay na binigay sa atin ng Panginoon, blessed na tayo. Amen? Amen. So, yung L, love. Sabi ko nga po, God's love. Sasabihin ay basic. Yes, basic. God's love. Yung love ng Panginoon. Lagi po natin naririnig. Pero natatandaan niyo po ba, pag may mga missionaries or may mga nag-i-introduce ng salita ng Panginoon, ang unang-una nilang sinasabi, Jesus loves you. Amen? Jesus loves you. Pag narinig natin yung Jesus loves you, talaga, mahal ako ng Diyos. At naniniwala ako, pag narinig po nila yung salitang Jesus loves you, may impact na po talaga yun eh. Amen? May impact po talaga yun sa makakarinig. Amen? Ang sabi po sa letter L, love, God's love. Ano, we are blessed because of God's love. Yan, sabihin natin, basic ito. John 3:16, ay, basic. Basics, pero sino po yung sa ulo dito ng John 3:16? Amen. Taas po ang kamay. Sino po nakasaulo ng John 3:16? Ito po yung pinaka-foundation natin eh. Amen. Ayan, sabi for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sa ibang translation, everlasting life. Amen. Ganun na, kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Imagine, di po ba? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, naganap ang lahat. Kung dahil sa pag-ibig ng Diyos, naandito tayong lahat. Amen? Amen. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Amen. Kanina na mention din ni Reverend Tim yung patungkol sa kaligtasan. Amen. Kasi pag nabanggit ang pangalang Jesus loves you, ang kasunod noon, Jesus save you. Ano? Yung kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon. Amen. Kasi kung tatanungin ko po kayo ngayon, tanungin natin yung katabi natin, ligtas ka na ba? Ano pong sagot? Amen. Madaling umamen. Ang tanong, gano'n po ba kalalim sa atin ang pagkaunawa patungkol sa kaligtasan? Gano'n kalalim? Basta ligtas ako, tapos, kasi sabi ang tumanggap at nanalig sa ating Panginoong Jesus, ibibigyan ng kaligtasan. Amen. Pero ang tanong, gano'n po ba kalalim? Kaya nga ako natuwa. Kasi di ba po, binaba ng ating bishop, ito yung pinakahuling topic na binaba ng ating bishop sa community about yung kaligtasan. Yung tunay, yung patunay ng isang Kristiyano ay dapat, ang sabi doon, ay tiyak ang kaligtasan. Dapat tiyak tayo kasi sa totoo lang po, meron po ako natanong. Actually, hindi ko tinanong. May nagtanong sa akin. Matagal na po siya sa pagiging Kristiyano niya, pero ang tanong, ligtas po ba ako? Di ba? Mismo siya, tinanggap niya ating Panginoon, pero hanggang ngayon, hindi pa rin malalim sa kanya ang patungkol sa kaligtasan. Amen? Bilang isang Kristiyano po, dapat alam natin bakit tayo naligtas, kung paano tayo naligtas, at malalim sa pangunawa natin yung patungkol sa kaligtasan. Diba? Sabi, hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, testify ko lang, pero may nakarinig na nitong testimony kong ito. Nung namatay yung asawa ko, ang tanong sa akin ng anak ko, ayan, tanong ni Aldwin, sabi niya, nanay, si tatay, ligtas? Pero hindi po ako nagdalawang salita ng tugon. Ang sabi ko, oo naman. Sabi, ay, di nasa langit siya. Ay, syempre naman. Yun po yung sagot ko. Pero siguro, iniisip niya, kasi ngayon lang, kumbaga, may malapit sa kanya na namatay. Di po ba? Na ang ina-expect naman natin, yung pangako ng Panginoon, tayo mga tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas, pag tayo ginuha ng Lord, kasama tayo sa langit, buhay na walang hanggan. Amen? Pero ang bait ng Lord, alam ko po, ang anak ko, pwedeng hindi maniwala sa akin eh.
Pwede hindi ko makumbinsin doon sa sinabi ko, ay oo naman, ligtas si tatay, nasa langit. Pero alam niyo, ang buti ng Panginoon, nanaginip daw siya nung gabi. Nanaginip po siya nung gabi, at ang sabi daw doon sa panaginip, ito yung situation. Ang sabi daw ni Alvin, tatay, pag naandito ka, patay ka na ah. Ang sabi daw ng tatay, oo naman. Tatay, nasa langit ka? Alam sagot ng tatay niya, syempre naman. Purihin po ang Panginoon. Amen? So, napakahalaga na tiyak tayo sa kaligtasan. At tayo, may responsibilidad tayo sa ating mga mahal sa buhay upang sila ilid din sa kaligtasan. Maging malalim tayo patungkol sa kaligtasan at napakahalaga. Amen? Sa panahon na merong mawawala sa pamilya, di po ba? Saka pa tayo mag-iisip? Ligtas kaya? Amen? So, meron po tayong dapat gawin. Amen? Yun po yung pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na napakalawak na hindi natin po talaga matutumbasan. Amen? Pero ang number 1 po talaga nakaloob niya sa atin, yung regalong kaligtasan. Ingatan po natin ang kaligtasan. Amen? Iniingatan po yan. Kaya lagi ko sinasabi, iniingatan ng kaligtasang meron tayo kasi regalo yan ng Diyos sa atin. At anumang regalo sa atin, di ba, iniingatan natin? Ingatan po natin ang kaligtasan yan upang yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan ay makamit po natin pag tayo po ay dumating na dun sa panahon natin. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Next, yung I. Ayan. Yung I po, yung identity. Ayan. Bakit tayo blessed? Dahil nalaman natin yung identity natin, yung our identity in Christ. Yung ating pagkakakilanlan. Amen? Sabi ko nga pagkakakilanlan. Kasi noon, Rhea Aquino naman ako eh. Pero nag-asawa ako, Rhea Aramil na ako, nakalimutan na yung Aquino. Di po ba? O di ba naiiba yung ating pagkakakilanlan. Di ba? Pero sa Lord, alam nyo, ito po, yung kaloob sa atin ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng identity. Dahil sa John 1:12, ayan. Yan sasabihin, basic. Oo nga, basic. Ayan. I am a child of God. Ayan. Sabi dito, ayan. Yet to all who died, receive Him. To those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Purihin po ang Panginoon. Anak po tayo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Amen. Ang sarap pakinggan. Anak tayo ng hari ng mga hari. Diyos na mga Diyos. Hindi lang tayo anak ng ating magulang. Amen. So di po ba pag anak na andun ang favor, priority tayo ng magulang. Amen. Yung favor nasa atin. Ayan, isa pa, example. Noong po yung pamangkin namin na alaalaga namin si Brennan. Ayan. One time po, tanda ko pa, maliit pa siya, tanda ko, may pasalubong ako sa kanya. Alam niyo, sabi ni Aldwin, example ka uli, anak. Sabi ni Aldwin, kung nagbibiro siya o seryoso, ang sabi niya po sa akin, bakit siya lang ang may pasalubong? Di ba anak mo ako? So nag-e-expect siya dahil anak siya. Kahit matanda na siya, may pasalubong din siya. Amen? Pero sa Lord, wala pong edad. Amen? Kahit katulad namin senior, ang favor at priority pa rin tayo ng Diyos. Amen? Palakpakan mga senior. Ayan, praise God. Amen? Walang pinipili ang Diyos. Basta tayo, anak, nasa atin ang favor, priority tayo ng Diyos. Amen? Ang sabi po sa John 15:15, I am Christ's friend. Diba? Ang sarap pakinggan. Kaibigan ako ng Diyos. Ang sabi dito, yet to all who... hindi pa. Ayan. Sabi doon, inari ko kayo mga kaibigan, hindi na alipin. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa Ama. Amen? Di ba pagkaibigan, kuminsan pagkaibigan talaga open na open, walang sikreto. Sabi nga, ang pinakamasamang kaaway ay ang kaibigan. Bakit? Dahil alam niya lahat ng sikreto eh. Di po ba?
Pero tayo, tinuring tayo ng Panginoon na kaibigan. Lahat ng problema natin, pwede natin sabihin kay Lord. Amen? Sumbungan natin siya. Pwede, kasi kaibigan natin siya. Tinuturing tayong kaibigan ng Panginoon dahil wala ring inililihim ang Lord sa atin. Amen? Especially po, kung magbabasa po tayo ng Bible, naandun pong lahat yung nais ng Panginoon na malaman natin. Patungkol sa Kanya, patungkol sa ating Ama. Amen? Yan po yun. I am child friend. Yan. Philippians 3:20 naman po. Ang sabi po dito, I am a citizen of heaven. Ayan. Ibig mo sabihin, hindi pala tayo taga rito. Hindi pala tayo citizens ng Philippines. Amen? Yes. Sabi po doon. Sabi po, but our citizenship is in heaven and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Amen. Ang langit ang tunay nating bayan. Amen. Ang langit ang tunay nating bayan. Kasi doon po yung final destination natin. Di ba yung mga nag-a-abroad, pumupunta sa ibang bansa, kung ano man, businessman o trabaho. Pero after po noon, di ba, nagpo-for good din sila sa kanilang mga sariling bayan. Ang tayo po, yung po ang bayan natin po ay langit na kung saan makakasama po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Sabi sa 1 Corinthians 3:16, I am God's temple. Ayan. Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst. Amen. Templo po tayo ng Diyos. At bilang templo po tayo ng Diyos, nananahan po sa atin ang Espiritu ng Diyos. Amen? Naniniwala po ba kayo? Kaya kung minsan, di ba yung nananahan sa atin, yung conviction, kung minsan kakaroon tayo ng conviction, dahil po yan ay sa pamamagitan po ng Holy Spirit na siya nagkukonvict sa atin. Amen? Yun po yung nagkukonvict sa atin. At ang templo po ng Diyos, tayo mismo, kaya maraming pinapaingatan po ito. Huwag nating abusuhin ang templo ng Diyos, yung ating po mga physical na katawan. Huwag po nating abusuhin ito. Dahil mahal na mahal po ng Lord ang katawang ito na pinananahanan niya. At the same time, kailangan din po naman tayo na maging, yung ang sabi nga, magpakabanal, dahil ang Diyos natin ay banal. Alam niyo naman po, hindi naman yung banal na hindi na halos makagalaw. Ano po, alam naman po natin ang ibig sabihin ng kabanalan. Yung pong sumusunod tayo, nagsasalita tayo, nag-iisip tayo, gumagawa tayo ng ayon sa kalooban po ng ating Panginoon. Amen? So ayun po yun, ingatan po natin ating mga sarili. Amen? Bakit po ba tayo nagkakasakit? Kung minsan, ito daw yung violation of human law. Yun, yung nagkakasakit tayo. Alam mo, umuulan, di ka nagdala ng payong. Patakbo-takbo ka lang. Bago sasabihin mo, nabasa ako ng ulan. Amen? Sino may kasalanan? Pinapaingatan nga po ng Panginoon. Ayan, buksan nyo yung bag ko, may payong ako, may paypay ako, may panyo ako. Diba? Wisdom. Binibigyan tayo ng wisdom ng Lord para ingatan yung templo niya kung saan siya nananahan. Amen? So, purihin po ang Panginoon. And next, identity. Sabi po dun sa Colossus 1:14, I have been redeemed and forgiven for all my sin. Ayan. Ayan, ayan. In whom we have redemption, the forgiveness of sin. Yes, tayo'y pinalaya, pinatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Yun po lagi tatandaan natin. Amen. Ang Lord, pag nagpatawad, nililimot na niya. Baka naman po tayo mismo hindi makapagpatawad sa sarili natin doon sa nagawa nating mga kasalanan. Amen? Ang Lord po, pag tayo po humingi ng tawad, yung paghingi po natin ng taos-pusong paghingi ng tawad, pinapatawad po tayo ng Lord at kinakalimutan na po niya yung ating mga kasalanan. Kaya lang, mga kapatid, baka naman pag kinalimutan na ng Lord, gagawa ulit tayo ng the same sin. Di po ba? Wag naman. Kasi wag po natin yung abusuhin yung grace ng Lord sa 1 John 1:9. Amen? Ayan. So, ayun po yun.
Ayun po yung mga identity natin. Actually, ang dami pa po nito. Pumili lang po ako talaga ng yung makaka-relate kahit na yung dati or bago na mananampalataya. Amen? I am God's child. I am Christ's friend. I am a citizen of heaven. I am God's temple. I have been redeemed and forgiven of all my sin. Tandaan po natin, ang the best yung anak ako ng Diyos. Ang laki po ng impact, anak ka ng Diyos eh. Lahat covered na eh. Amen? Lahat covered na. So, letter F ng life, God's faithfulness. Ayan. Yung hindi matatawarang katapatan ng Diyos, napakarami pong nakasulat sa Bible. Opo, kung magbabasa lang po tayo, grabe ang Panginoon. Sabi, lagi natin naririnig, Lord, kahit hindi po kami tapat, ikaw ay nananatiling tapat. Yes, karakter po ng Diyos yun eh. Karakter po ng Diyos yung maging tapat, laging tapat sa atin. Amen? Ayan, sabi po sa Hebreo 10:23, ayan, let us hold unserving to the hope we profess, for He who promised is faithful. Amen. Tapat po ang Diyos, ang sabi nga, ang Diyos hindi sinungaling. Ang mga pangakot, mga salita niya, tinutupad niya. Amen. May kanya-kanya nga lang pong panahon. Ano po, kasi yung iba naman nagmamadali. Agad-agad. Di po ba? May kanya-kanyang panahon po ang Panginoon sa pagtupad ng kanyang mga katapatan sa atin. Amen. Di po ba meron din sinasabi sa Bible na binabantayan ng Diyos ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako na pinanghahawakan mo hanggang sa ito'y magkaroon ng katuparan sa buhay natin. Imagine. Kaya wag ka palang bibitaw sa pangako ng Lord. Ayan. Di ba? Ayan, si Ate Letlet. Napakaganda ng testimony. Pamilya, si Bedra. Napakaganda ng testimony. Hindi sila bumitaw. Hindi sila bumitaw. Sino po ba dito bumibitaw na? Di po, huwag tayong bibitaw. Amen. Huwag po tayong bibitaw. Sa takdang panahon, patutunayan ng Diyos yung katapatan niya sa bawat isa sa atin. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Ayan. Sabi dito, huwag mag-aalinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Oh, nag-aalinlangan ka pa ba? Sige, tanungin mo nga sa katabi mo. Oh, anong sagot? Anong sagot? Hindi na. Oh, wag po tayo mag-aalinlangan kasi ang Diyos na po ang nagsabi. Hindi po ako. Oh, ako po ay ginagamit lamang ng Panginoon para yung kanyang mga salita ay maipahayag. And then, the last one, yung letter E, example. Example, sa John 13:15, ayan, ito po, I have set you an example that you should do as I have done for you. Ayan. Binigyan tayo ng Panginoong Jesus ng mga halimbawa na dapat nating tularan. Kasi pag narinig natin, ang Lord is the best example. Ano naman yun? Ano naman yung example na binigay ng Panginoon? Amen? Sabi po kung binigyan tayo ng example ng Panginoon, kung magbabasa lang po tayo ng Bible, at yung mga narinig na po natin, I'm sure, mag-a-agree po kayo. Di ba? Kung paano tayo sumunod sa kanyang mga salita at kalooban, yan po, kasi siya din po sumunod po siya sa kalooban ng ating Ama sa langit. Amen? Kaya tayo naman po, sumunod din tayo sa kalooban at sinasabi at itinuturo ng ating Panginoong Jesus. Amen? Paano tayo mamuhay na may kabanalan, yun kasama po yun. Amen? Kasi ang pamumuhay ng kabanalan, ito po ay pag-iwas sa kasalanan. Ayan, pakikitungo sa ating kapwa. Yan, especially sa kapwa mananampalataya. Napakarami po kasi sa Bible, kung paano pinapahalagahan ng ating Panginoon yung pakikitungo natin sa ating kapwa mananampalataya. Di ba? Kasi Life in Christ family. Pamilya po tayo Pamilya po tayo, kaya dapat talaga yung unity, yung belongingness, yung intact ang relationship natin dito sa church. Amen? So, ayun po yung life, buhay na binigay ng Panginoon sa atin.
sa atin. Maging eto rin nga, kaya sabi ko nga yung title ng, yung pangalan ng ating church, Life in Christ, buhay. Talaga kumbaga, hindi mo na mailalayo yung buhay mo kay Kristo. Eto na yun eh. Eto na tayo ngayon. Eto na tayo ngayon. Di po ba? So, ayun po yun. And then next, punta na po tayo dun sa sabi ko nga kanina, we are blessed dahil may buhay na bigay sa atin ng Panginoon. Kung tayo ay blessed, masasabi po ba natin na kung tayo ay blessed, we must be a blessing to others. Blessing to church, to this church. Maging pagpapala din po tayo dito sa ating iglesia. Amen? At paano po tayo magiging pagpapala sa ating iglesia? Sa Acts 2:42, ayan, being a blessing to church. Sa Acts 2:42, sabi po dito, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Ayan. Iisa-isahin po natin yan. 4 po yan. They devoted themselves to the apostles' teaching. Yun po yung number 1. Amen. Ang sabi po dyan, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol. They devoted themselves to the apostles' teaching. Yung po mga itinuturo sa iglesia, sa loob ng iglesia. Amen. So, sa panahon po nila Apostol Pablo, actually si Luke ang nagsulat po nitong gawa dito sa chapter 2 na ito. Ano po? Hindi naman po sila, nagsimula din po sila sa mga basic na turo. Nagsimula po sila sa mga basic na turo na yun din po naman yung una-una natin itinuturo sa mga baby Christians. Di po ba? Sa mga community. Kasi ito pa po yung talagang kailangang maging malalim din sa kanila. Yung mga katuruan na basics na sinasabi natin. Ano po sabi doon? You shall love God who made you. Yung unang-una, mahalin din natin ang Diyos. Kasi, alam natin, mahal tayo ng Diyos, pero ipakita rin natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Amen? Yung mga way, kung paano natin mapapakita yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen? Marami po. Yan po yung mga basics na itinuturo. Ano po? Love your neighbor as yourself. Diba? Mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Amen? And do not do to other what you would not want done to you. Amen? Hindi naman po natin talaga dapat ginagawa yung mga bagay na ayaw din natin gagawin sa atin. Diba? Kasi wala namang perfecto. Wala namang pong perfecto. Pero pag naisip natin, teka muna, para pag ginawa ko to, pag sinabi ko to sa kanya, masasaktan siya. Diba? Kumbaga, hindi magandang pakinggan. So, ano pong gagawin natin? Hindi na lang sasabihin. Kasi kung makakasakit lang tayo. Amen? And ito pa po, bless those who curse you and pray for your enemies. Ayan. Kasi yung iba talaga maghihirap kayo ng mga negatibong mga salita. Ayan. Yung pong nagkikirse. Pero, ipag-pray na lang po natin sila. Amen? Kasi di ba yung common na kasabihan, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero ngayon, mas lagyan na rin natin ng palaman para mas satisfied yung babatuhin natin. Amen? Sarapan naman yung palaman, ha? Para mas satisfied sila. Amen? Tapos, and pass for those who persecute you. Sabi ko, yung mga persecution, yung mga buzzer, pag-pray na lang natin yan. Magkakasala lang tayo pag pinatulan natin. Amen? Pag-pray lang. Amen. So, yun po yung mga main, yung mga primary teaching na ipinababa po ng mga apostles. Amen. At yung pinaka-isang matindi na katuruan po, yung about sa Great Commission. Alam po naman natin yan, yung Great Commission. Dahil po nanatili sila sa itinuro ng mga apostol, ayan. Yung Great Commission, ito po naman kasi ito na po yung paalis na pong ating Panginoong Jesus. Paakit na po ulit siya sa langit at ito po yung ibinaba niya sa mga disipulo. Ano pong sabi dyan?
Yan po ay makikita natin sa Matthew 28:18-20. Amen. Sabi sa verse 18, then Jesus came to them and said, all the authority in heaven and on earth has been given to me. Sa verse 19, therefore go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, the name of the Son, and the name of the Holy Spirit. Tapos sabi din doon, teach them all, everything I have commanded you. At yung pong promise ng Lord, surely I will be with you at the end of the age. Amen. Yung pangako naman ng Panginoon eh. So ito po talaga yung nais ng teaching na ipaabot sa mga mananampalataya nung panahon na yun. At the same time, ganun din naman po tayo, di ba? Kung bakit po nagkaroon tayo ng mga community area. Amen? Yun po yung purpose. To disciple, make disciple. Amen? Sa mga area kung saan hindi sila makarating, tayo ang pupunta. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Ayan. Yung pong Great Commission. And then, balik na po tayo. So, purihin po ang Panginoon. Ayun yung they devoted themselves to apostles' teaching. At sabi din po dito, dahil nanatili sila sa itinuro ng mga apostles, nangyari po yung verse 43. Ayan. Sabi po sa verse 43, everyone was filled with awe. Sa ibang translation po yun, I fear of the Lord, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. Amen. Nung nanatili po sila sa turo ng mga apostol, amen, napakarami pong mga himala. Amen. Maraming himala ang nangyari sa pamamagitan po ng mga disciples. Himala ng pagpapagaling. Amen. Sino po dito ang gumaling? Amen. Praise God. Halos lahat tayo. Amen. May nagpalayas ng demonyo sa pamamagitan po. Lahat po yan, ginawa ng mga disciples sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Yung po tatandaan po natin. Why? Nagpagaling ako. Ay, praise God. Di po ba? Sa tulong. Sabi nga ni Pastor Marvin kanina. Nung si Boss OJ daw po, si Pastor OJ, nag-share sa San Miguel. Ayan, nakalimutan. Sa San Miguel, gumawa ng himala ang Lord. Amen? Kailan po ba yung bagyo po yun? Oo. Gumawa ng himala ang Panginoon. Asahan po ninyo, marami pong gagawing himala ang Panginoon. Amen? Sa pamamagitan po ng kanyang pangalan. Even po sa mga community, marami pong ginagawa ang Panginoon. Amen? So, purihin po ang Lord. Ayan. Marami po. Kaya po, para po tayo maging pagpapala sa iglesia, sumama po tayo, manatili po tayo sa mga katuruan po ng ating mga leaders, ng ating mga pastors, ng ating bishop. Amen. So, meron naman po tayong Bible na pwede po tayong sumangguni doon po sa mga katuruan na kung minsan ay hindi pa rin natin maunawaan. Amen. At ipauunawa po ito sa atin ng Panginoon. Second, ayan, sabi po, they devoted themselves to the fellowship. Ayan. To the fellowship. Fellowship means, ito po, kinuha ko yung ibang, the state of sharing mutual interest, experience, activities, etc. Kasi sa fellowship, doon po nagsasama-sama, di ba? Especially yung mga mananampalataya. At doon po yung nangyayari, nag-share sila ng mga mutual interest nila, yung mga experience nila, amen, yung mga activities. At tapos ito sabi, provides strength and support. Di ba? Nagkakaroon ng palakasan at suporta, especially po yung mga kapwa natin, mga believers. Amen. At isang paalala din, pag tayo po nasa fellowship, reminds us we're not alone.
Hindi tayo nag-iisa, kaya kapatid, kung nag-iisa ka, naglulungkot-lungkotan ka, sumama ka sa mga fellowship ng church. Amen? Amen. Dahil iba po naman talaga pag ang salita ng Panginoon ang pinag-uusapan. Amen? May kakaibang lakas, kapangyarihan, amen, na dulot ito. Amen. Ang church fellowship, ang pinaka-objective po, pag sinabing church fellowship, is to glorify God. Kung bakit po tayo may mga gathering, may mga fellowship po tayo nagaganap, ayan. Di ba sa atin, dito, bisectoral. Men's fellowship, women's fellowship, youth fellowship, young prop fellowship, even ang mga children. Di po ba? Fellowship yan. Bagamat sectoral, kasi kailangan, maganda nga po may sectoral di ba? The same language, yun ang sinasabi ng ating bishop. Pag makakananayan kababaihan, may language ang nanay at mga kababaihan. Amen? The same sa mga katatayan. Sa mga young pro, ang pinag-uusapan nila, meron silang iisang lingwahe. Amen? So, ayan. Sabi po doon, sa fellowship din po, nangyayari yung mga sharing of burdens. Ano? Yung sharing of burdens. Sa verse 44 po to 45, dito pa rin po sa Acts 2, ito po yung ating mababasa. All the believers were together and had everything in common. Amen. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. Noong mga panahon po kasi noon, pinagsasama-sama nila yung mga ari-arian ng mga mananampalataya kasi gusto nila walang naghihikahos. They sharing their burdens. Tapos nagbebenta sila ng kanilang mga ari-arian para doon sa pangangailangan ng nangangailangan. According sa kanilang mga pangangailangan. Pwede rin naman mangyari po yan sa panahon natin ngayon. Pwede pa pong mangyari. Amen? Pero ang isa lang po nagaganap ngayon, sa ating, especially sa ating iglesia, pag may pangangailangan po at panawagan ng iglesia, narito naman po tayong lahat to support. Amen? To support, especially ngayong Hagay. Di po ba? O purihin po ang Panginoon. Mabubuo na po ang Hagay. Di ba? Kasi, nababurden tayo pag may panawagan. Amen? At ang Lord naman nagpo-provide, nagsusupply ng ating ipagkakaloob. Amen? So, napakahalaga yung fellowship. Fellowship na, kuminsan nga, di ba, nakakalungkot pag yung wala ng fellowship, yung mga nagdaan, pandemic, di ba parang nakakasabi kasi nasa bahay lang tayo. Nasa bahay lang tayo. Iba pa rin yung fellowship na face-to-face. Kasi sa fellowship kuminsan, yung mga hindi mo inaasahan na mga topic na nadidiscuss. Amen. At yun yung nakakapagpalakas sa atin. Spiritual. Yes, spiritual. Nakakapagpalakas sa atin spiritual. Amen. So, ayun po dyan. Sabi sa Galatia 6:2, sabi po doon, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Amen. Huwag po tayong walang pakialam. Ay, hayaan mo siya, wala akong pakialam dyan. Hindi po ba? Hindi yun ang nais ng Panginoon. Amen. Hindi po yun ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Lord, tayo po bilang isang mananampalataya, maging pagpapala sa iglesia, dito sa church mismo, sa pamamagitan po ng pakikiisa. Ano po? Sa pakikiisa. Ayan. Number 3 naman po. They devoted themselves to the breaking of bread. Ayan. Ito po pinag-uusapan yung breaking of bread. Pero dito po, sabi po dito sa verse 46, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere heart. Dito po, ito po ay nahahati sa dalawang bahagi. Yung po breaking of the bread, nahahati po ito sa dalawang bahagi. Amen. Yung isa po ay refers to eating common meals together. Ayan. It's a mark of unity, solidarity, and deep friendship. Amen?
yung pong ginaganap dito po na yung gusto ni Bishop na nangyayari, yung every first Sunday, dito magla-lunch lahat ng leaders. Di po ba? Nagkakaroon tayo ng covenant meal. Amen. Bagamat, naobserbahan ko rin po naman, bisectoral din yung tumpok-tumpok, but still, as a whole, di ba, nagkakaroon po tayo ng fellowship. Amen? So, malaking bagay po yun. Malaking bagay po yun. Nadidiscuss po yung pagpatungkol sa church, ano ba yung mga dapat pang gawin, ano ba yung mga planuin. Amen? So, ayun po yun. Na ordinary meal po ito. Ordinary meal. Kasi noong mga panahon po noon, sa Acts nga po, sa mga bahay-bahay, ginaganap yung ordinary meal sa mga bahay-bahay. At yung pong isang pangalawa naman, refers to partaking in the Lord's Supper together. Ito po yung communion na ginaganap po at nagaganap po every first Sunday. Ito po yung communion. To remember the sacrifice of His death by associating His sacrifice. Amen. Yung significance of death. Ayan. At ano po yung significance? Na lagi nating aalalahanin, ayan, natin aalahanin every time na nagte-take po tayo ng communion, na truly receive Christ's body and blood. Di po ba? Sa pamamagitan po ng instrument na bread, yung ostia, at saka yung juice, to represent yung Christ's body and blood. Ano pa po? To receive forgiveness of sin. Di po ba? Sa first, kasi nung pong namatay ang ating Panginoong Jesus sa krus, di po ba, sinacrifice niya ang kanyang buhay para saan po? Para sa ating mga kasalanan. At yun po ay inaalala po natin every time po na tayo po ay nagte-take ng communion. And other one, proclaim the Lord's death until He comes. Amen. Inaalala natin ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Na ito yung sacrifice niya, tinatanggap natin, nakikipag-isa tayo. Nakikipag-isa tayo sa ating Panginoon sa kanyang pagkamatay sa krus. Amen? So, purihin po ang Panginoon. At next, yung huli na po, they devoted themselves to prayer. Dito po si Paul, ang pinapatungkulan po dito ni Paul, yung prayer, hindi po ito para pang personal prayer. Hindi po ito para sa personal na pangangailangan ng individual. Ito po ay pangangailangan para sa ministry. Prayer. Kaya nga lagi sinasabi ni Paul, ang prayer request niya, pray for me and my ministry. Hindi po ba? Yun lagi yung pinagpe-pray ni Paul. At tayo po, kung gusto po natin maging pagpapala din tayo sa iglesia, lagi po tayo makiisa sa prayer. Amen? Marami po nagaganap na prayer. Ayan, sa Martes community. So, alam na po natin yung mga naka-assign by sectoral. Every Tuesday, every Tuesday po may mga sectoral na naka-assign para sa prayer. At meron din pong ginaganap na soaking. Ang soaking naman po ay every quarterly, fifth Sunday of the month, quarterly po yun. Huwag po natin palampasin na tayo po'y makiisa sa soaking. Yung prayer po na ginaganap po dito sa iglesia. Napakaganda po ng ginaganap. Napakaganda po. Last soaking po natin, grabe. Sobrang nakaka-bless po talaga yung topic na senior po ng ating bishop, ni Pastor Conrad. Amen. Maging ang paglilid po ng ating reverend team sa worship, grabe. Sana po ay makasama po namin kayo sa susunod na soaking, which is December na po. 5th Sunday ng December, hapon po yun. 3 to 5 or 6 p.m. Maranasan po natin kasi napakasarap po na tayo po bilang isang tawag dito, hindi ko masabing kasapi or member, kasi dito po naman sa church natin walang membership. Bilang isang family, yan, kapamilya
ng life in Christ. Di ba? Sama-sama po tayo kung paano po nangyari na doon po sa panahon po ng gawa, Acts 2:42, na talagang they devoted themselves, sa mga fellowship, sa apostles' teaching, di po ba? And even sa breaking of bread, and then yung last po ay sa prayer. Amen. So, yun po yung sabi ko nga kanina, hindi yun yung primary reason na yung para sa ating mga personal. Kasi pwede na po nating ipag-pray yung mga personal natin. Amen? Kaya na po natin yan ipag-pray. Pero pwede naman mag-request tayo ng prayer. Pero ang main purpose po talaga ay para sa ministry. Pag po tayo may mga congregational prayer. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Ang sabi sa 1 John 2:5, ayan, but if anyone obey His words, God's love is truly made complete in Him. This is how we know we are in Him. Ayan, yan, amen. Yan, ang tumutupad ng salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya. Nang wagas, ayan, ganito natin nalalamang tayo'y nasa Kanya. Amen. Kung tinutupad natin po ang mga salita ng Panginoon, di ba? They devoted themselves. I-devote po natin, manatili po tayo sa salita na itinuro. Amen. Ng ating mga leaders. Ayan. At kung ito po ay ating tinutupad, doon lang po natin masasabi at patutunayan kung gaano po natin kamahal ang ating Diyos. Amen. At tayo'y talagang nasa Kanya. Ang sabi po doon. So, ayun po yung apat. Yun po yung apat na napakahalaga po sa fellowship ng mga believers. In order us to bless, to be a blessing to this church, makasama po tayo to devote ourselves to the apostles' teaching, to the fellowship, ang dami pong fellowship na nagaganap, to the breaking of bread, and to prayer. Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Are we blessed? Amen. Purihin po ang Panginoon. Are we blessed? Kasi, kung meron po sa inyo, dito, na nagugulim, yung pag nagdadalawang isip pa, blessed ba talaga ako? I am blessed? Blessed ba talaga ako? Meron pa po ba nag-iisip na ganon? Amen? Kung sa ngayon, feeling na hindi ka pa blessed, ang sabi nga, huwag mong hanapin yung wala ka. Huwag mong hanapin yung nakikita mo sa iba. Hindi mo naman alam yung meron ka, yun din ang hinahanap niya. Makontento tayo kung ano ang meron tayo. Because we are blessed. Amen? We are blessed. Kasi natatandaan ko, ito tumatak sa isip ko yung narinig ko sa ating bishop. Ang sabi ng bishop, bigyan mo ng dahilan ng Diyos. Kung sa panahon na ngayon ay naiisip mo, hindi pa naman ako blessed Di ba? Hindi ka pa nakukontento. At hindi mo maamin sa sarili mo na ikaw ay blessed, bigyan mo ng dahilan ang Diyos para kapagpalain. Bigyan natin ng dahilan ng Diyos. Amen? Kung sa palagay mo, hindi ka pa nagiging pagpapala sa iglesia, bigyan natin ng dahilan ng Diyos para tayo maging pagpapala sa iglesia. Amen? Even sa personal natin. Kung gusto natin ng kagalingan, bigyan natin ng dahilan ng Diyos para tayo pagalingin. Amen? Kung tayo naghihirap, financial, need natin ng breakthrough, bigyan natin ng dahilan ang Diyos. Bakit tayo pagpapalain? Bakit tayo payayamanin? Bakit tayo pasasaganahin? Kung tayo nanghihina, physical, spiritual, bigyan natin ng dahilan ng Diyos para tayo palakasin. Physical, spiritual, bigyan natin ng dahilan ng Diyos. Kung gusto nating maglingkod, sa ngayon, di natin alam kung paano. Bigyan natin ng dahilan ang Diyos para ituro sa atin ang way kung paano tayo makakapaglingkod.
Bigyan natin ng dahilan ang Diyos. At alam niyo po, ang Diyos naman, di ba sabi ko, by nature ang Diyos, laging gusto tayo pagpalain. Nilikha niya tayo eh. Nilikha niya tayong lahat. Ginawa niya tayong anak. Hindi para paghirapin. Amen? Hindi para malugmok sa sakit karamdaman. Ang nais ng Panginoon, pagpalain tayong lahat. Amen? Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay pumikit at tayo po ay manalangin. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Panginoon. We speak and declare we are blessed today. Forevermore, Panginoon, dahil Ikaw yung aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nothing is impossible to you. Salamat po sa buhay na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Buhay na taglay ang pagmamahal na nagmumula sa iyo. Yung identity na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, Lord, salamat, salamat. Dahil, Lord, alam namin, O Diyos, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Hallelujah. At yung katapatan mo, Panginoon, panghahawakan namin ito, O Diyos. Alam namin, Panginoon, yung katapatan mo, Panginoon, ay walang katapusan. Ang pagpapala mo'y walang katapusan sa bawat isa sa amin. At salamat po, at Ikaw naging halimbawa kung paano kami susunod, Panginoon, upang yung mga pagpapalang nais mo sa iyong mga anak na makamit, Panginoon, ay magkaroon ng katugunan. Salamat, O Diyos, gawin mo rin po kaming pagpapala sa iglesia. Salamat po, Panginoon, manatili kami, Panginoon, sa iyong mga turo, sa turo ng mga leaders, Panginoon. Hallelujah. Lagi mo kaming samahan every time na may mga fellowship, Panginoon. Lord Jesus. Hallelujah. At sa breaking of bread, Panginoon, alam namin, O Diyos, na sa communion, Panginoon, lagi ka namin kasama at aalalahanin namin, Panginoon, yung isinakripisyo mong buhay sa bawat isa sa amin upang magkaroon kami ng kaligtasan. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging manalangin, hindi lamang para sa aming mga sarili, Panginoon, hindi lamang para sa aming mga pangangailangang personal, kundi para sa ministry, Panginoon, upang Ikaw yung patuloy na maitaas, Ikaw patuloy na maparangalan sa buhay ng iyong mga anak. Salamat po, O Diyos. Pinasasaluhan po namin ang iyong banal na dugo, ng iyong banal na espiritu, ang natanggap namin katuruan sa oras na ito, Panginoon. Maging ang panalangin namin sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.